Tumatakbo si Megumi sa loob ng temple habang hinahabol ng mga arrow na may cursed energy. Naiiwasan niya karamihan habang sumasabog sa paligid pero tuloy-tuloy ang pagbaril ni Noritoshi. May dalawang arrow na napunta sa likod ni Megumi pero nahuli ng mga palaka niya gamit ang dila. Binali ni Megumi ang dulo ng isang arrow at ikinalat ang dugo sa pader. Naintindihan niya na kayang baguhin ni Noritoshi ang trajectory ng arrow kahit hindi sumusunod sa normal na physics. Sinabi ni Noritoshi na huwag siyang maliitin at hiniling na mag-summon si Megumi ng panibagong Shikigami. Pero busy pa ang Divine Dog ni Megumi sa ibang ginagawa. Sabi ni Megumi hindi siya tutulong kung mahimatay si Noritoshi sa blood loss, pero sabi ni Noritoshi prepared na ang mga araw niya. Pareho nilang alam ang teknik ng isa't isa dahil sa koneksyon nila sa Big Three Sorcerer families. Si Megumi may 10 Shadows technique ng Zenin, kaya niyang mag-summon ng iba't ibang Shikigami gamit ang Anino. Si Noritoshi naman may blood manipulation ng Kamo, kontrolado niya ang sarili niyang dugo. Ginamit ni Noritoshi ang huling arrow para sirain ang Kisame bilang distraction. Mabilis siyang bumaba at sumuntok kay Megumi. Na-block ni Megumi gamit Tonfa pero napaatras siya sa lakas. Nagulat siya sa power ni Noritoshi na tuloy-tuloy ang atake at nasira pa ang Tonfa niya kahit may defense. Ipinaliwanag ni Noritoshi na kaya niyang palakasin katawan niya gamit dugo, parang nakadopang. Sa kabilang side, nalungkot si Kasumi kasi nawala espada niya. Wala si Maki kaya hindi niya makuha. Feeling useless siya. Bigla siyang tinawagan ni Mekamaru pero si Toge pala ang nasa kabilang side. Inutusan siyang matulog. Na-unlock niya ang phone gamit ang naputol na braso ni Mekamaru at ginabayan siya ng Divine Dog ni Megumi. Pagkatapos, pinabalik niya ang aso at napansin ang malakas na presence. Sa observation room, naghahanda si Utahima para puntahan si Kasumi. Naalala ni Gakuganji na nag-assign siya ng curse para patayin si Yuji. Lumabas ang curse na yon kay Toge pero agad itong napatay ng special grade na si Hanami. Kasabay nito, pumasok din sa school sina Maito at isang curse user na si Juzo, ready na ang plano nila. Noong bata pa si Noritoshi, natutunan niyang kailangan niyang maging heir ng Kamo family para protektahan ang nanay niya. Anak siya sa labas pero dahil nakuha niya ang blood manipulation, ginawa siyang tagapagmana. Sa present, nag-close combat siya kay Megumi hanggang masira ang huling tonfa nito. Sinabi niyang mahalaga ang Shikigami users na marunong lumaban sa malapitan. Proud siya, pero hindi gets ni Megumi bakit parang close sila. May simpatya si Noritoshi kay Megumi dahil pareho daw silang naglilingkod sa Big Three families. Gusto niyang patayin si Yuji para maging tamang heir. Sabi niya pareho sila, pero tinanggihan ito ni Megumi. Wala siyang pake sa Zenin family at gusto lang niyang sundin ang sarili niyang paniniwala para tumulong sa iba. Kung hindi sila magkaintindihan, maglalaban na lang sila. Biglang may lumabas na palaka sa likod ni Noritoshi, distraction lang pala. Paglingon niya, nawala ito at nagkaroon ng time si Megumi para i-summon ang bago niyang Shikigami, Max Elephant. Tinarget ito ni Noritoshi pero binahan ng tubig ang hallway at tinangay siya palabas. Sa labas, alam ni Noritoshi susunod na galaw ni Megumi. Lumabas si No at tinamaan siya ng kuryente na mas lumakas dahil sa tubig. Pinilit ni Noritoshi kumilos at ginamit ang Crimson Binding para pigilan si No. Ayaw magpatalo ng dalawa kaya sabay silang sumugod pero biglang na-interrupt ng malaking mga sanga. Habang tumatakbo si Toge, inutusan niya sina Megumi at Noritoshi na tumakas. Kasabay nito, nag-read ang mga talisman ng event. Na-realize ng faculty na may ibang cursed energy na pumatay sa mga curse, ibig sabihin may unexpected na nangyari. Umalis si Yaga para tingnan si Master Tengen, iniwan sina Gojo at Gakuganji para protektahan ng students. Si Meimei naman bahala sa communication. Tumakbo ang mga estudyante palayo sa mga sanga ni Hanami pero na-corner pa rin sila. Si Juzo gumamit ng cursed object para gumawa ng special curtain. Hindi nakapasok agad sina Gojo, Gakuganji, at Utahima dahil sa barrier. Napansin ni Gojo na siya lang ang hindi pinapapasok. Pinapante niya ang dalawa sa loob kung saan nakasalubong nila si Juzo. Akala ni Juzo si Gojo ang lalaban sa kanya. Kinuha ni Gakuganji ang gitar niya at pinapante si Utahima para iligtas ang students. Nakilala ni Megumi si Hanami base sa drawing ni Gojo. Tinry niyang tumawag pero sinira ni Hanami ang phone niya at mabilis itong umatake. Ginamit ni Toge ang cursed speech para pigilan siya. Nakipag-usap si Hanami sa isip nila at sinabi na gusto lang niyang protektahan ang mundo. Gusto niyang mamatay ang mga sorcerer at maging parte ng kalikasan. Sina Megumi, Toge, at Noritoshi ay tumatakbo sa loob ng isang building habang hinahabol ng mga ugat ni Hanami. Si Toge tuloy-tuloy ginagamit ang cursed speech para pigilan si Hanami habang lumalayo sila. Tinitingnan siya ni Megumi habang umiinom ng gamot para sa lalamunan.
Lumapit si Hinomi at tinayre sila gamit ang mga kahoy na bola na naglalabas ng matutulis na sibat. Inutusan ni Toge si Hinomi na tumigil at napahinto ito. Sumunod si Noritoshi gamit ang blood manipulation, convergence piercing blood. Ngayong beses, nasugatan ni Noritoshi si Hinomi matapos tamaan ng mga sanga sa mukha nito. Tumakbo ulit ang tatlo habang iniisip ni Noritoshi ang plano. Pipigilan ni Toge si Hinomi, tapos aatake sina Noritoshi at Megumi, saka tatakbo ulit palayo. Target nila makatakas palabas ng barrier o makahanap ng kakampi. Hinabol sila ni Hinomi palabas at pinadala ni Megumi si No para umatake, umaasa na pipigilan ni Toge si Hinomi. Pero bumigay na ang lalamunan ni Toge dahil sa strain ng cursed speech laban sa mas malakas na kalaban. Dahil wala ng support, pinuruhan si Noritoshi at binagsak sa lupa. Hinayla siya ni Megumi bago pa siya matuhog. Bago pa kumilos si Megumi, sumabak si Maki mag-isa laban kay Hinomi. Bago sila magkalapit, ginamit ni Toge ang natitirang lakas para paatrasin si Hinomi. Nataman si Hinomi pero hindi natalo at napalayo lang. Biglang sumulpot si Maki sa likod niya gamit ang espada ni Kozumi. Sabi ni Hinomi hindi siya matatamaan ng ganong blade at hinarang ito na bali ang espada. Pero nagkaroon ng opening at umatake si Megumi gamit ang black blade niya at nataman ang sanga sa mukha ni Hinomi. Nalaman nila ang weak point pero agad itong nag-heal. Sinabi ni Maki na may mas malakas pa siyang gamit at naglabas si Megumi ng 3-section staff mula sa shadow at ibinigay kay Maki, ang Playful Cloud. Isang hampas lang, pinadpad si Hinomi palayo. Tumakbo si Megumi sa gubat at pinatawag ang Divine Dog Totality. Nasugatan nito ang braso ni Hinomi at sumunod si Maki para umatake. Hinarang ni Hinomi pero napansin na iba na ang weapon ni Maki. Biglang sumulpot si Megumi at umatake mula sa likod, tapos nagpalit ulit sila ng armas at naputol ang mga sanga sa mata ni Hinomi. Mukhang effective, pero biglang may tumubong cursed bud sa tiyan ni Megumi na sumisipsip ng cursed energy kaya hindi siya makagamit ng jujutsu. Nag-alala si Maki at nabuksan ang depensa niya, kaya natuhag ang braso niya. Sinabi ni Hinomi na laging vulnerable ang sorcerers kapag may nasasaktan na kakampi. Nawala ng Divine Dog at mabilis na nakontrol si Maki. Pinipilit ni Megumi gumawa ng paraan pero sinabi ni Maki na oras na para magpalit. Sakto, bumagsak sina Yuji at Aoi Todo mula sa taas para iligtas si Maki. Samantala, si Momo iniligtas sina Toge at Noritoshi gamit ang lumilipad niyang Wallace. Sabi niya isang bagay sigurado kay Todo, sobrang lakas nito. Pinipigilan ni Megumi sila pero sabi ni Yuji okay lang. Dinala ni Panda si Megumi at Maki palayo. Sinabi ni Aoi na hindi siya tutulong hanggat hindi nagba-black flash si Yuji. Napansin ni Hinomi na si Yuji ang vessel ni Sukuna at inisip ang lakas ni Todo. Mas mababa cursed energy ni Todo pero may kakaibang aura siya. Sinimulan ni Yuji ang laban at tinanong kung kilala ni Hinomi ang curse na may tahi-tahing mukha, sabay atake. Nakahanap siya ng opening pero naalala niya sina Megumi at Junpei kaya pamalya ang Black Flash. Sinampal siya ni Aoi at sinabihan na huwag puro galit. Tinulungan niya si Yuji mag-focus ulit at kinilala siya bilang best friend. Ang Black Flash ay nangyayari kapag tumama ang cursed energy kasabay ng physical heat sa sobrang bilis. Mas malakas ito ng sobra kumpara sa normal heat. Hindi ito kayang gawin kahit kailan basta-basta. Ibang level ang naka-experience nito. Nag-focus si Yuji ng todo, tumulo palaway niya, pero bago pa bumagsak sa lupa, bigla siyang sumugod at tinamaan si Hinomi gamit ang Black Flash. Natuwa si Aoi at sinabi na lumakas na si Yuji. Nagulat si Yuji sa dami ng cursed energy niya at ipinaliwanag ni Aoi na ngayon lang niya naintindihan kung paano gamitin ito ng tama. Parang dati nagluluto siya ng basta-basta, ngayon marunong na siya. Napansin ni Hinomi ang lakas ni Yuji at naghil ulit, handa na sa next round. Sabay pamwesto sina Yuji at Aoi at ready na ulit. Sinabi nila oras na para magluto. Ipinakita ni Hinomi ang kaliwang braso at naging seryoso na rin. Naglabas si Hinomi ng malalaking ugat na umatake sa kanila. Malayo ang range. Bumagal ang speed pero nakalapit sila at sabay umatake. Susunod sana sila pero biglang nawala ang mga ugat at nawalan sila ng balance. Nahulog sila pero ginamit nila ang paa ng isa't isa para umiwas sa next attack. Napabilib si Hinomi at naalala ang sinabi sa kanya na sundin ang instinct niya bilang curse. Nagpatuloy ang laban sa lupa habang nagbabatuhan ng suntok sina Yuji at Hinomi. Sumunod si Aoi para tumulong. Habang lumalala ang laban, sinabi ni Hinomi na nag-e-enjoy siya. Sa gitna ng intense fight, nagdesisyon si Aoi na oras na para gamitin ang curse technique niya. Noong grade 3 pa lang si Aoi Todo, binugbog niya ang isang high schooler at inupuan habang sinasabing boring ang buhay. Maya-maya, may babaeng may curse na umiikot sa kanya na lumapit at nagtanong kung anong type niya sa babae.
Pagkakita pa lang niya, ramdam na ni Aoy na hindi na magiging boring ang buhay niya. Balik sa kasalukuyan, tuloy ang laban ni Aoy at Yuji laban kay Hanami. Sinabi ni Todo kay Yuji na magtiwala lang habang ina-analyze niya ang galaw ng kalaban at nakita niya na may chance silang manalo. Habang sabay silang sumugod, nahuli ang paa ni Aoy ng mga ugat ni Hanami at ibinato siya papunta sa mga spike. Tatakbo sana si Yuji para iligtas siya pero hinarang siya ni Hanami. Akala ni Hanami tapos na si Aoy pero biglang gumana ang teknik ni Todo na boogie-woogie. Si Hanami ang natuhag sa spike imbes na si Aoy. Nagulat si Yuji nang makita si Aoy sa tabi niya habang nagre-recover si Hanami at napansin na simple lang ang teknik ni Todo pero sobrang hassle kalaban. Sumugod ulit sila at paulit-ulit ginagamit ni Aoy ang boogie-woogie para magpalit-palit sila ng pwesto ni Yuji. Tuloy-tuloy ang suntok nila kay Hanami at hindi ito makawala. Akala ni Hanami gagamit ulit si Todo ng teknik pero biglang tinamaan siya ng 4 na sunod-sunod na Black Flash ni Yuji. Nagpatuloy ang laban. Pinagpapalit ni Aoy ang pwesto ni Hanami at Yuji kaya nagkakasuntukan sila ng diretso. Napansin ni Yuji na nasasanay na si Hanami sa galaw ni Todo. Dahil sa 4 na Black Flash, humina si Hanami at iniisip ni Aoy kung paano siya tuluyang matatapos. Ginamit ulit ni Aoy ang boogie-woogie at pinrotektahan si Yuji laban sa Cursed Buds. Biglang naisip ni Aoy ang idol niyang si Takode-chan at ang sinabi tungkol sa nangyari kay Megumi. Dahil dito, pinatay niya sandali ang Cursed Energy Defense niya, nagulat si Hanami. Napaisip si Aoy na kailangan niyang magpasalamat kay Takode-chan sa susunod na event. Tuloy-tuloy nilang tinulak si Hanami pabalik sa ilog kung saan nagsimula ang laban. Naalala ni Aoy ang sinabi ni Megumi tungkol sa Playful Cloud na nasa ilog at ang mga sanga sa mukha ni Hanami bilang weak spot. Ginamit ni Aoy ang boogie-woogie at pinalit si Yuji sa Playful Cloud. Samantala, sinipsip ni Hanami ang life force ng mga halaman para gawing cursed energy sa bulaklak sa balikat niya. Papalapit si Yuji pero pinatigil siya ni Aoy habang si Hanami ay magdo-domain expansion na sana. Biglang nawala ang curtain at lumitaw si Gojo na lumulutang sa taas. Sa ibang lugar, lumalaban si Gakuganji laban kay Juzo Kumiya. Gumamit siya ng sound waves at napansin ni Juzo na mid-range fighter si Gakuganji. Si Utahime tumatakbo habang nasa phone pero biglang inatake ni Harute Shigimo mula sa likod. Habang tinatanong siya ni Haruta, dumating sina Nobara at Mai para tumulong. Tuwa si Haruta dahil maraming babae. Biglang nawala ang curtain at tumakbo siya agad. Balik sa laban, nakita ni Yuji si Gojo sa taas at nagulat. Napansin ni Gojo ang paglakas ni Yuji at okay lang sa kanya na si Aoy ang kasama nito. Hindi siya sumali agad at pumunta kay Juzo. Sinabihan siya ni Gakuganji na huwag patayin si Juzo pero agad pinutol ni Gojo ang mga braso at paa nito. Pinagpagamot niya ito para ma-interrogate. Napansin din niya na tumakas na ang ibang kalaban at malamang susunod si Hanami. Susugod sana si Yuji pero pinigilan siya ni Aoy dahil baka madamay siya. Nag-decide si Gojo na tapusin na ito at pinagsama ang blue at red para gumawa ng hollow technique. Purple. Dahil sa lakas ng attack, hindi sure si Aoy kung buhay pa si Hanami. Samantala, si Ma ito nakakuha ng Cursed Womb, Death Painting 1 at 3 at isang daliri ni Sukuna. Habang umaalis, napansin niya ang mga patay na staff at sinabi na tapos na ang mission niya. Si Harute Shigimo naglalakad sa underground cave habang iniisip na wala siyang masyadong nagawa sa invasion. Biglang bumagsak si Hanami mula sa kisame at mukhang pagod na pagod. Napansin ni Haruta na drained na si Hanami kaya gusto niya sana itong tapusin pero dumating si Ma ito at pinigilan siya. Tinanong ni Haruta kung tapos na ang mission at oo ang sagot. Sa flashback, kinausap ni Geto sina Ma ito, Hanami, at Jago tungkol sa barrier ni Tengen na nag-iiba ng pwesto araw-araw. Nagtanong si Jago kung sino si Tengen at sinabi ni Geto na isa itong immortal na sorcerer. Natuwa si Jago at tinanong kung sino mas malakas, si Tengen o si Gojo. Sinabi ni Geto na hindi nila kailangang mag-alala kay Tengen. Tinanong ni Hanami kung bakit hindi na lang isil si Gojo agad, pero sinabi ni Geto na ayaw nilang ma-distract siya sa main plan ni Ma ito. May estudyante na parang trigger kay Sukuna at kapag pinatay iyon, masisira ang plano nila. Naisip ni Jago na kidnapin si Yuji pero sinabi ni Geto na parang bomba si Sukuna para sa lahat. Balik sa kasalukuyan, nasa cave sina Ma ito at Hanami. Tinulungan ni Ma ito si Hanami tumayo. Sinabi ni Hanami na mahirap pigilan ang urge pumatay at natuwa si Ma ito dahil mas nagiging tunay na curse na siya. Sa Tokyo Jujutsu High, binabasa ni Aichi ang listahan ng mga nasawi at kinumpirma na si Ma ito ang may gawa at siya rin ang kumuha ng cursed objects. Tinanong ni Utahima kung sasabihin ba sa students pero sinabi ni Yaga na sa higher ups lang muna.
Tinanong ni Yaga kung may nakuha silang info kay Juzo pero wala itong silbi at sinabi lang na niloko siya ng isang white-haired monk. Tinanong si Gojo kung may idea siya pero wala siyang sagot. Tinanong kung paano nila nalusutan ang barrier ni Tengen at sinabi ni Gojo na dahil ito sa curse na kalaban ng students. Hindi gumagana ang barrier sa plants at pangtago lang ito, hindi pang-protect. Dahil sa nangyari, gusto sana ng principals na i-cancel ang goodwill event pero sinabi ni Gojo na hindi sila ang magde-decide. Sa Healing Ward, binisita ni na Yuji at Nobara si Megumi habang kumakain. Tinanong ni Nobara tungkol kay Yuji at Aoi pero sabi ni Yuji hindi siya normal noon. Masaya si Yuji na okay si Megumi at nakakakain na ulit siya. Nagreklamo si Megumi pero sinabihan siya ni Nobara na no reklamo. Sinabi ni Megumi na mas madali siyang gumaling dahil ubos ang cursed energy niya kaya natanggal ang cursed bud. Napansin din niya na lumakas si Yuji at sinabi na hahabulin niya siya. Biglang dumating si Aoi sa gitna nila at sinabi na expected niya yon. Pagkakita ni Yuji, tumakbo agad siya habang hinahabol siya ni Aoi. Sinabi ni Yuji na hindi niya ma-explain ang nangyari sa kanila. Kinabukasan, nag-meeting ang students kung itutuloy ang event. Marami ang nagdadalawang isip pero nagsalita si Aoi at nagbigay ng solid na dahilan kaya pumayag ang lahat. Tinanggal ni Gojo ang individual event at pinapili si Yuji ng team event. Napili niya baseball. Nagulat ang principals pero tuloy pa rin. Nagsimula ang baseball. Si Kasumi ang unang batter habang nag-aaway sina Utahima at Momo tungkol sa rules. Sumunod si Noritoshi at tinanong si Yuji kung bakit siya naging sorcerer. Sagot ni Yuji gusto niyang tumulong at hindi mamatay mag-isa. Naiintindihan ito ni Noritoshi dahil gusto rin niyang tulungan ng nanay niya. Dahil dito, hindi siya pumalo at na-strike out agad. Nagpalit ang teams at si Nobara ang batter habang si Mekamaru ang pitcher. Naiinis si Nobara kaya kinausap si Mai pero nakapalo pa rin siya. Nag-sacrifice si Megumi para maka-advance si Nobara at sinundan ni na Panda at Maki. Mukhang nakascore sila pero nahuli ni Momo gamit ang Wallace kaya nagreklamo ang Tokyo team. Sumunod si Aoi at gusto niyang si Yuji ang pitcher. Naiinis si Maki kaya tinamaan niya si Aoi ng bola sa mukha. Halos lahat natuwa at napansin ni Yuji na parang walang may gusto kay Aoi. Habang tuloy ang laro, nag-usap ang dalawang principal tungkol kay Yuji. Sinabi ni Gaku Gonji na hindi niya hate si Yuji pero bawal ito sa rules. Delikado si Sukuna pero sinabi ni Yaga na pwedeng mas maraming buhay ang mailigtas ni Yuji. Lahat ng sorcerer may regrets, kaya kailangan suportahan ng mga estudyante. Sa huli, nakapag-home run si Yuji at nakascore si Toge. Natapos ang goodwill event at nanalo ang Tokyo High.